Nanawagan po si CBCP President at Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David kay Pangulong Bongbong Marcos na bumuo ng isang Truth Commission para sa pag-iimbestiga po nung pagpatay sa libu-libong biktima sa ilalim po ng war on drugs. Ang gid po ng kardinal, paraan daw ito para maghilom ang sugat ng mga naiwang kaanak na mga biktima. Okay, so ayan po, nakikita nyo na po ang naging press con po kanina ni Cardinal Ambo. So, nandun po kanina ang ating pong mobile journal na si Arles de los Santos para bigyan tayo ng highlights ng naturang press con. Kamusta ang press con, Arles? Joey, Chiki at Marian, naging emotional nga ang ilan sa mga kaanak ng mga naging biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon nga sa kanila, tila hindi pa rin daw sila nabibigyan ng hustisya kung ano man ang nangyari doon sa kanilang mga kamag-anak. Yung ilan ay nagbahagi ng kwento kung saan ang kanilang asawa at ang kanilang mga anak kahit yung edad 15 years old ay hindi pa rin nabibigyan ng hustisya magpasa hanggang ngayon. Kaya ayon kay Cardinal Ambo David, ito ay paraan nga para makapaghilom ang ating komunidad, ang ating sambayanan at hindi na maulit itong kaparehas na nangyari sa pagtapak ng karapatang mga pantao. Pero Jovi at Chiki at Marian, maaring nagtataka ang ilan sa ating mga kapatid kung paano nga ba ito gagawin. Isa sa mga nakikita nilang paraan ay kung maglalabas ng administrative order itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagaya ng pagbuo nito sa Independent Commission for Infrastructure kung saan ipatatawag ang mga kapamilya ng mga biktima ng EJK at ilalahad ang nangyari sa kaso ng kanilang mga kamag-anak o mahal sa buhay na nasawi at yung pagharap mismo ng mga otoridad na sila mismo ang nagpatupad ng mga utos mula sa kinauukulan para isagawa nga itong kontra laban droga, ang kanilang kampanya kontra sa illegal na droga. Arles, before magtanong si Chiki at si Marian, pakinggan lang natin ang ilan sa mga sinabi po ni Cardinal Ambo. Reconciliation is always possible on the condition that there will be pag-amin, pagsisisi, at pagbabayad puri, pagkukumpuni sa permission. Truth-telling is not an act of reopening wounds. It is the only path by which wounds can finally heal. Silence breeds resentment and fear. Truth restores dignity, trust, and moral coherence to our democracy. Yan ang mga sinabi. Go, Chiki. Oo. Arles, meron ka bang did you get a chance na makausap ang isa sa kanila o ilan sa kanila about dito sa itong nangyayari sa The Hague o sitwasyon sa The Hague na wala pa nga yung confirmation of charges, mukhang mabagal yung pag-usad ng trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakausap po ba sila about sa kanilang mga saloobin o what they think about the situation? Chiki, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na tanungin sila patungkol sa kasalukuyang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nasa ICC na. Pero yun, talagang emosyonal sila kanina na naglahad ng kanilang mga kwento. Pero isa sa mga nakikita nila na dahilan kung bakit mahalaga nga ang pagtatayo na o pag-institutionalize nitong Philippine Commission, Philippine Commission para doon Okay. O Medyo bumibitaw si Arles. Arles. Okay. reconciliation. Okay, bumibitaw si Arles. Actually, maganda rin sanang matanong, ano ba yung gusto nilang mangyari out of this Truth and Reconciliation Commission? Kasi, yun nga ang ICI, makikita natin, kulang nga raw sa ngipin, kaya ang daming gustong panukalang batas na gustong ipasa nitong mga kongresista. Yes. And, marami na rin tayong narinig ng mga storya, testimony doon ng mga victims ng EJK. May Senate and House hearings ng mga Human Rights Committee. So, gusto natin malaman paano ba yung gusto nilang gawin. Mismong yung commission na yon ang magsasampa ba ng kaso sa mga rekta dito sa mga yung mga mai-involve or, di ba? Parang gusto nating malaman, marami tayong ano ba yung gusto mismong gawin. Prosecutorial ba? So, Ayusin lang natin yung linya ni Arles.
ano tayo eh. So, ano lang muna, meron pa bang tayong soundbite ni ano to? Cardinal Ambo? Isa lang. Marami siyang sinabi pero siguro magbasa na lang tayo nung ilan pa sa sinabi niya, no? Aside from truth-telling, umapila nga po siya doon sa Pangulo tungkol sa Truth Commission na yan na sinasabi nga ni Maan ano nga ba, hindi ba parang duplication? Pero anyway, mabuti na rin basta lahat tayo may thirst for truth and hindi lang truth kundi justice sana. Oo. No? Parang sana ganun din tayo. Okay, so magpapadala ito ng malakas po na mensahe na pinipili ng bansa ang tapang kaysa sa takot, pananagutan kaysa walang pakundangan, pagkakasundo kaysa po pananahimik, at ipapaalala nito na bawat buhay daw ay may dangal at halaga alinsunod sa pananampalataya at demokrasya. Yan. Okay? So yan po ang ilan sa mga sinabi. Marami nagagalit pero sa yan po ang sinabi doon sa press con kanina eh. Diba? So, meron ng gagalaiti kasi. Marami Dito sa yan. Sa Na Facebook. bakit media. bubuksan Oo. pa raw ulit, di ba? Abay, magalit kayo dyan sa nagsasalita. Pero, karapatan naman din itong magpa-press con dahil sila po ay leader po ng isang simbahan at isang sekta. Di ba? Sabi nga ng Philippine Star, live, stay angry. Angry. Ayan na si Arles. Okay. Arles, naputol ka kanina, no? Pero may tanong si Maan sa'yo. Arles, ano raw ba yung kumbaga gusto mismo gawin itong Truth and Reconciliation Commission, ano? Prosecutorial ba? Like, kasi alam naman na rin natin, marami na rin tayo narinig, dumaan din yan sa mga Senate and House Committee hearings ng human rights. Pero paano ba sila, like, gusto ba nila parang mag-iimbestiga katulad na ng ICI, yun nga mismong yung ICI walang masyadong kapangyarihan, kaya maraming bills ang nakalatag ngayon para bigyan sila ng ngipin. So paano ang gagawin nito? Gusto rin ba nila na maghain ng mga kaso? Rekta ba doon sa mga courts? Paano daw ba? At least ayon kay Cardinal Ambo, ay hindi prosecutorial ang kanilang pakay, kung bakit nga mahalagang mabuo daw itong komisyon na ito. Ang kanilang nais malaman nga kung ano ba yung katotohanan doon sa likod ng mga pagpatay dahil mayroon daw mga naiulat na mga kung saan yung ilan daw kahit hindi bahagi ng operasyon, like hindi mga pulis, mga taong nakabonet, nakamaskara sa mga madidilim na lugar, doon daw may mga namamatay mismo. Ayon nga doon sa isa sa mga abogado na kasama sa mga dumalo dito, maaari daw na yung investigasyon na isasagawa at kung ano daw yung malaman doon sa mga pagdinig na isasagawa, maaari daw nila itong i-refer sa ombudsman kung maaari, and then ombudsman na daw ang may desisyon kung paano nga ba mangyayari ang pagpaparusa at pagpapanagot dito sa mga individual na kasama sa mga dapat daw na magpaliwanag dito. Pero isa pa sa mga nakita nila dito, hindi lamang yung mga pulis ang dapat na makipagtulungan dito, yung mga nagsagawa ng operasyon na ito, kundi kahit daw yung National Police Commission na dapat daw pabuksan din sa PNP yung kanilang file cases ng mga maanomalyang independent ng maanomalyang extrajudicial killing, maging yung mga mayor at mga barangay captain ay dapat daw magpaliwanag dahil nabanggit ni Cardinal Ambo na yung ilan daw sa mga lugar kung saan nangyari ang incident ng mga pagpatay, yung ilan daw madilim ang mga eskinita o biglang walang kopya ng CCTV, peles na doon sa isang nasunog na presinto sa Caloocan. Etong si Father Cardinal Ambo, binigyan din niya naman na hindi ito, ang kanyang press conference ay hindi ito bilang presidente ng CBCP, kundi bilang Bishop of Caloocan, kung saan isa ito sa mga naging hotspot ng extrajudicial killings daw at ng matindi na laban kontra droga. Ground zero nga daw. Ang Caloocan daw ay ground zero nung war on drugs nung panahon na yon. Ang sabi po doon sa press con kanina. O teka muna, before maputol ng todo ang signal ni Arles, pasalamat na tayo sa kanya. Arles, thank you for that report. Maraming salamat. Happy weekend, Arles de los Santos.